Matindi yun ha, matindi yun. Kung talagang pati si, si ma'am na asawa ni, ni MG ay kakasuhan pa, di ba? Aba, matindi talaga ang tama ni Kulaong. Dapat talaga dito, ewan ko lang kung saan niya nakukuha yung mga ganyang isipin. Ha? Imbis na hindi ko Di ba? Tignan natin bukas kung ano ang kung kasama ba to sa upload ni Boss MG yung pati yung asawa niya ay kinasuhan. Kasi nga po kung ayon po sa logic ni Kulaong na accessory to the crime ang misis ni MG dahil daw po nakapangalan sa kanya yung Challenger na kotse niya, yung Dodge Challenger. Nako, talagang no, talagang siguro naman hindi naman si Attorney Johnny nagpapayo nito kay Kulaong. Kasi kung si Attorney Johnny, matalino yun. Alam ko matalino yun si Attorney Johnny. At nag-apply pa nga yun na ombudsman. Hindi lang napili at ang napili ay si Sec Boying Remulla. Kung galing talaga ito kay Kulaong at sinabi talaga ni Kulaong etong bagay na ito, aba, isa lang po ibig sabihin nito. Talagang mangmang si Kulaong sa batas. imbis na hindi ko isasama yung asawa ni Makagatas ay nandarag pa o isasama na kita. Total, ikaw may-ari ng sasakyan na ginamit ni Makagatas para sugurin ako sa bahay ko. Oo, tama. Kasi resort na crime ka ngayon. Ano ba yan? Kulaong? Nuknukan talaga ng bobo. Ah, Ewan ko ba? Diyos ko, ano ba tong si Kulao? Kita nyo nakakapanloko pa rin, ano? Pero tukmol na yung kanyang galawan dito. Ah, Sabi nga dito ni Boss MG, partida na yan. Nakatapos daw sa Cambridge at top notcher. Ganyan siguro ang bata sa mundo nila, no? Sa kanya ba yung, okay, sa kanya rin ba yung daan kung saan nakaparada sa sakyan ko? Mas Mariusip, ano ba tong 'di ba? Putya no, mang utak ni Kulaong hayok na hayok talaga makapagkaso po ito eh. Hayok-hayok talaga na makapang-buwisit, 'di ba? Pero yun mo, i-accessory to the crime mo pala yun, yung accessory to the crime na pala yung ganong bagay. Kunwari katulad nito, may taxi driver na naglalabas ng taxi. Namamasada siya. Ngayon, nakasagasa siya ng kunwari ng isang tao. Nakasagasa. Yung may-ari ng taxi company, accessory to the crime na din ba yun? Kunwari ako'y namamasada ng tricycle. At yung tricycle na pinapasada ko, nakapangalan kunwari sa nanay ko. Ngayon, nakasagasa ako ng kambing. Nakasagasa ako ng kambing. So, accessory to the crime ba ang nanay ko? No? Alam nyo, sa totoo lang, kapal na lang ng mukha talaga nagpapalabas ng, kumbaga, nagpapalabas dito kay Kulaong sa Sokmed, kapal na lang ng mukha. Kasi kung sasabihin natin, yung talino, wala mangmang Kung sasabihin natin na si Kulaong ay magaling na vlogger, alam natin yan, wala siyang galing. Baka galing na magpanggap na Marcos, galing na galing siya na manloko ng mga Pilipino, 'di ba? Baka yun po, baka pwede pa talaga.
'Di ba? Na ano, na talagang totoo. Magaling manloko, magaling mang ano, magaling magpanggap na Marcos 'yun. Yun lang siguro ang kumbaga masasabi natin na magaling si Kulaong sa SOCMED sa pagpapanggap bilang kapamilya ng mga Marcos. Pero bukod dun, wala na eh. Di ba? Kakasuhan ka ni Casper. Anong kaso? Illegal vlogging? Ha? Di ba? Magaling sa kabobohan. Sabi ni PBBM, wala mag-Merry Christmas ngayong Pasko. Kasama ba si Kulaong dyan? Baka po. Hmm. O, si Hagis Pusa yan. Si attorney. Talaga ba? Paano Hagis Pusa? Ah? Okay. Pasok yan si Mangusin sa kaso ni MG. Sure ball yan. Yun nga po. Sa sobrang takot nga niya, hindi siya lumabas ng bahay niya. Nagamon siya pero duwag pala. Clark. Kulaong, 100% bubu. Gapis Slayer, ayan. Iyak yan pag iniwan ni Casper. Okay, kakasuhan ka ni Casper kung may-ari ng kotse. ah, nakakatawa na lang talaga to si Kulaong. Sabi ni Mahal Kita, boss, makakalain mo accessory to the crime pa nga. Sa sobrang galing ni Kulaong, wala na siyang ginawang tama. ah, okay, hindi papansinin yung kaso na yan sa asawa ni MG. Di naman involved yun eh. Naninindak lang yan si Kulaong. Baka nag-e-expect ng something kay MG. Tama po. Pero sabi ni MG, walang arigluan to. Ha? Erwin Pagunsan. Attorney Johnny, yun ang na-mention na abogado ni FLM. Oo, yun nga, abogado niya nga yun. Matagal na yun yung abogado. Boss Mac, magaling po si Kulaong sa pagmumura at pagbabanta. Tama, hustler siya dyan. Chona Huldridge, hindi naman kasi totoo ang Christmas. Ang biday ni Jesus, ibang month at date. Sabi ni Chona Huldridge. Ayun. Jing Kagasan, good morning. Shoutout po, Boss Mac. Isang pangarap. At kung bibigyan ako chance na mabugbog ko si Kulaong kapag nasa hoyo na. Baka yung denture niya ang dahilan kaya mabaho ang hininga dahil hindi pa bayad. Dinky de la Cruz, ang daming alam ni Kulaong. Yun nga eh. Dami talagang alam eh. Okay. Yun kinasa sa'yo, Makmak Pablo ni Mangusin, maganda at para lumabas na yon. Dapat na lumabas sa kanya na sikreto niya kung meron ka, alam maganda yan. Oh, okay po, Ate Chona Wooldridge, okay. Ano na eh, no? Kumbaga, alam nyo, etong gabi-gabi natin na ginagawa na pagtatawa kay Kulaong. Sa totoo lang, ito maganda to sa health natin. Kasi alam nyo, matutulog tayong masaya. Matutulog tayong nagagalak ang puso natin na si Kulaong po, makukulong na first week or second week ng December. Kulaong, kung ako sa'yo, magtago ka na. Gayahin mo si Harry Roque. Kaya lang, merong hold departure order ka. So, ibig sabihin lang nito, Kulaong, sa hold departure order na ito, ikaw ay talagang convicted at talagang ikaw ay under bail lamang. Ang ibig sabihin niyan, Kulaong, etong iyong hold departure order na active, ikaw ay meron pang kaso. Hinihiring pa ang kaso mo. Hindi totoong acquitted ka sa mga kaso mo. Kasi kung acquitted ka sa kaso mo na human trafficking, matagal mo nang sinampal sa pagmumuka namin ang order ng korte. Matagal na yan. Kasi sa yabang mo ba naman na yan, hindi mo ipapakita sa SOCMED ang yung desisyon ng korte na ikaw ay acquitted sa kasong human trafficking?
'Di ba? Kaya po talagang ito nga ano, ito po nga si Kulaong hindi po talaga ano, hindi po talaga makakapag-abroad 'to, hindi 'to makakapunta sa kung saang bansa. Kasi nga po si Kulaong po ay walang hawak na pasaporte. Ang alam ko, nakwento 'to sa akin ng abogado niya, isa sa mga abogado niya, na kapag si Kulaong ay lalabas ng bansa, hindi pwede. Bakit? Kasi kung si Kulaong ay mapapayagan na magpiyansa, siya po ay bibigyan ng whole departure order dahil yung kanyang pasaporte ay isusuko niya sa korte. Kaya po kung saganang akin lamang ang alam ko talaga si Kulaong ay convicted. At siya po ay may hold departure order dahil nga po siya po ay on bail lamang. On bail. Nakapagpiyansa lang doon sa kaso kasi hindi na umattend yung ibang mga nagkaso sa kanya, yung mga kababaihan na kanyang na human trafficking. Yung pong iba, may edad na o kumbaga may mga kanya-kanya ng pamilya at yung iba naman po parang pinagpapasa Diyos na lang kung ano ang nagawa sa kanila ni Kulaong. Kaya po nakapagpiyansa si Kulaong. Hindi po naka-attend sa hearing dahil yung iba nakatira na sa ibang bansa, yung iba naman may mga pamilya na at ayaw na po yung kahihiyan na ano na dulot nitong si Kulaong. Huli na si Roque Makmak pero pinalalabas niya sumuko daw siya kasi masunurin daw siya. Talaga ba? Kay Lulu Balyar, napakagaling sa kasinungalingan. Po, totoo po yan. Nakapag-consult ka na ba sa PAW for legal advice para sa 24 na sinampa na kaso? Hindi pa po. Ayun. Kasi wala pa naman po akong nakahawakan na sabpina. Di ba? Lolo Balyar, ayun, napakagaling sa kasinungalingan ni Kulaong. Bayaran mo, nasagasaan mo na kambing. Clark, kawawa kapag nakulong na naman si Kulaong, kahit yung mga nasa loob galit sa kanya. Oo, galit sa kanya mga Sputnik daw po. Okay, appeal, Clanimert. Ayan, wala na atang vlogger na tagapagtanggol kay Kulaong. Oo nga po. Carlos Rani, kung totoo papasok siya ngayon sa kulungan, baka magpasko Makmak Pablo. Napakaganda pamasko yan sa Pilipino. Masaya ang mga Pinoy. At yan po sana ang mangyari, di ba? Magdilang anghel po kayo. Team UAE, Sir Mac, galit kay Kulaong. Okay, Lolo Balyar, paanong sinugod? Hindi nga pinapasok ng guard. Tapos siya sa ilalim ng lupa, sabi ni Ian Guevara. Scam Kalasag, iba na attorney ni Kulaong, si attorney Edmundo Saranya, aka Casper. Kanina pa ako nakikinig, busy pa kasi maghugas ng plato, one love. Annalyn Pasiona. Ayun. Erwin Pagunsan, matalino ya attorney Johnny, pero ba't pinagtatanggol niya si Kulaong? Yun po hindi natin alam. DJ Byron, ayan, salamat. Thank you, thank you. Okay, Brian James, stress reliever ko ang panonood ng live na Durugin Kulaong. Greatest engot in all SOCMED universe. Okay, shoutout DJ Byron. Gapi Slayer, tingin ko pag maoblo yan, Okay. Baka okay. Rafael Salonga, wala nang no choice si Kulaong. Sira na ang bad record. Okay, voluntary daw. Pero ba't ngayon lang daw nag-volunteer na sumuko? Alan James Bire. Kala ko ba pupunta siyang Vienna, Austria, sabi ni Harry Roque. Sabi niya yun ito si Harry Roque talaga, Kulaong din eh. Alan James Birea, shoutout po. Kulaong na kulaong, ano.
Don't worry sa 24 na kaso, maraming mag-support sa iyo all over the world. Also, file din kayo na kaso kay Mangusin. Lalo na yung grave threat sa inyo ni MG, The Kings, etc. Sigurado ako makulong siya dyan. Opo, opo, sige po. Di nyo pwede sisihin yung mga abogado, guys. Trabaho nila yan eh. Ano mang kaso yan, trabaho lang para sa kanila yon. Yes, totoo naman yan. Ha? At nakita ko naman yung dating abogado ni Kulaong. Mabait yun, mabait yun. Kaya lang eh, syempre, ano niya eh, kliyente niya yun, di ba? Okay, so ngayon punta naman po natin etong, pasadahan lang natin to, mabilis lang po. Good day, Ay, ba't ganun? Ba't pahiga? Okay. good day everyone.